Major Mariel Abesames, isuko mo ang iyong baril. Hindi ka na isang alagad ng batas. Isa ka na ngayong kriminal sa harap ng iyong pamilya. Ang mga salitang iyon ni Attorney Nesta Valmores ay parang isang matalim na kutsil. Yun ang humiwa sa katahimikan ng malaking mansyon ng mga Abesames dito sa Iloilo. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Suot ang aking uniforme ng pagiging major ng CIDG. Ang uniformeng pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon sa Maynila. Ang simbolo ng danggal na inakala kong ipagmamalaki ni Papa. Pero sa halip na pagkilala, ang malamig na bakal ng posas ang sumalubong sa akin. Anong ibig sabihin nito, attorney? Halos mabulunan ako sa sarili kong laway. Tumingin ako sa paligid. Ang mga kamag-anak namin, ang mga tinitingalang tao sa Iloilo na inimbitahan para sa pagbasa ng testamento ni Papa, ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata na kanina ay puno ng paghanga, ngayon ay puno na ng pandidiri. Huwag ka nang magmaang-maanan, Mariel. Sigaw ng kuya ko, si Dario. Humakbang siya palapit sa akin. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Habang nagpapakahirap kami rito na itaguyod ang negosyo ng barko, ikaw na nasa Maynila ay dahan-dahang ninanakawan ng sarili mong pamilya. Ginamit mo ang posisyon mo para pekein ang mga dokumento ng benta sa Benkang. Kuya, hindi totoo yan. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Mariin kong sagot, pilit na pinapanatili ang autoridad sa aking boses kahit na nanginginig na ang aking tuhod. Ngunit hindi nakinig si Dario. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malakas na sampal sa aking pisingi. Napalingon ang ulo ko sa lakas niyon. Ang sakit ay hindi lamang sa balat kundi hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang kapatid ko, ang kaisa-isang lalaki na dapat ay nagtatanggol sa akin, ay tiningnan ako na parang isang maruming basahan. Sayang ang pinag-aralan mo. Sayang ang uniformeng yan, dagdag pa niya habang dinuduro ako. Sa tabi niya, nakita ko si Rachel, ang kapatid ko sa labas. Nakatakip ang kanyang kamay sa kanyang bibig, umiiyak ng tahimik. Ate, bakit mo nagawa to? Akala namin ikaw ang pinakamatino sa ating lahat. Bakit mo ninakaw ang perang dapat ay para sa ating lahat? Rachel, makinig ka. Tama na ang drama, Major Abesames. Muling sumingit si Attorney Nesta. Ipinakita niya ang isang makapal na folder sa harap ng lahat. Narito ang mga bank statement na nagpapatunay na ang milyong-milyong pisong nawawala sa kumpanya ay direktang pumasok sa iyong personal na account. At ang pinakamasakit sa lahat, kinuha niya ang kanyang cellphone at may pinindot doon. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang tinig na hinding-hindi ko mapagkakamalan. Tinig ko yon. Gawin mo na ang lahat para mailipat ang titulo ng pantalan sa pangalan ko. Huwag mong hahayaang makialam si Dario. Ako ang bahala sa legalidad. Siguraduhin mo lang na papasok ang pera sa account ko sa Maynila. Nanagas ang buong katawan ko. Ang recording na yon, tunog na tunog ang boses ko, pati ang paraan ng aking paghinga at pagsasalita. Pero kailanman ay hindi ko sinabi ang mga salitang yon. Tumingin ako kay Attorney Nestor at sa isang segundo, nakita ko ang isang mabilis na pagngiti sa kanyang mga labi. Isang niting mapanukso, isang niting nagsasabing talo ka na. Pumasok na kayo, utos ni Nestor. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok si Major De Los Santos, ang hepe ng lokal na pulis, at dati kong kakilala. Yumuko siya ng bahagya, tila nahihiya sa gagawin niya. Major Mariel, may warrant of arrest kami laban sa iyo para sa kasong qualified theft at falsification of public documents. Kailangan mong sumama sa amin. Tumingin ako sa paligid. Ang mga alaala ng 10 taon kong pagsisilbi, ang mga gabing wala akong tulog para sa bayan, ang mga sugat na natamo ko sa pakikipaglaban sa mga kriminal, lahat yon ay naglaho sa loob lamang ng 1 minuto. Sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa akin, sa harap ng bangkay ng aking ama na nasa kabilang silid pa lamang, ako ay kinabitan ng posas. Hindi ako lumaban. Hindi dahil sumusuko na ako,
kundi dahil kailangan kong manatiling kalmado para makita kung gaano kalalim ang hukay na inihanda nila para sa akin. Habang hinihila ako palabas ng mansyong kinalakihan ko, narinig ko ang huling sinabi ni Dario na bumasag sa huli kong pag-asa. Huwag ka nang babalik dito, Mariel. Mula sa araw na ito, wala ka na ring pamilya. Isinakaya ko sa loob ng mobile ng pulis. Sa labas ng bintana, nakita ko ang malaking karatulan ng Abesamis Shipping Lines. Ang kumpanyang itinayo ni Papa ng may danggal, ngayon ay nagiging entablado ng aking pagkawasak. Pero habang umaandar ang sasakyan, isang tanong ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Paano nakuha ni Nestor ang boses ko? At sino ang nagbukas ng pintuan ng aming pamilya para sa demonyong tulad niya? Hinding-hindi ko hahayaang matapos ito dito. Kung gusto nilang makakita ng tunay na investigador, ibibigay ko sa kanila ang hinahanap nila. Dahil ang isang major ng CIDG ay hindi lang basta sumusuko, siya ay bumabalik para sa hustisya. Nasa loob ako ng isang maliit at madilim na selda sa presinto ng Iloilo. Ang ingay ng electric fan na kinakalawang at ang amoy ng lumang papel at pawis ay sumasakal sa akin. Nakaupo ako sa isang matigas na bangko. Tinitingnan ang aking mga kamay na wala ng posas, pero tila nararamdaman ko pa rin ang bigat nito. Major, pasensya na talaga. Wika ni Major De Los Santos habang inilalapag ang isang basong tubig sa harap ko. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Trabaho lang, Mariel. Alam mo yan, ang warrant ay pirmado ng Wes at ang mga ebidensyang ipinakita ni Attorney Nestor, mabigat. Masyadong mabigat. Alam ko, De Los Santos. Tipid kong sagot. Ang boses ko ay tuyot. Pero alam mo rin kung sino ako. 10 taon akong humahabol sa mga sindikato sa Maynila. Sa tingin mo ba, sisirain ko ang pangalan ko para lang sa isang benkang? Bago pa siya makasagot, tumunog ang telepo o sa kanyang mesa. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa akin ng may halo ng awa at pangamba. Mariel, ang Manila. Si Colonel Hernandez, ang commander mo. Kinuha ko ang telepono nang may nanginginig na kamay. Si Colonel Hernandez ay hindi lang basta boss. Siya ang mentor ko. Siya ang nagturo sa akin na ang dangal ay higit pa sa buhay. Major Abesamis. Ang boses ni Colonel ay malamig, walang bahid ng dati niyang attach. Nakarating na sa akin ang balita. Ang buong CIDG ay nabulabog. Ang video ng pag-aresto sa iyo ay kalat na sa social media. Major of CIDG arrested for qualified theft. Yon ang headline sa lahat ng balita ngayon. Sir, frame up ito. Pinlano ito ni Attorney Nestor at ng kapatid ko. Pilit kong paliwanag kahit alam kong mahirap itong paniwalaan. Hindi sapat ang salita mo, Mariel, dahil sa bigat ng ebidensya at dahil na rin sa pressure mula sa media at sa mga opisyales dito sa Maynila, wala akong pagpipilian. Huminto siya sandali at bawat segundo ng katahimikan ay parang isang bala na tumatama sa dibdib ko. Effective immediately, you are under administrative relief. Isuko mo ang iyong badge at ang iyong service firearm kay Major De Los Santos. You are suspended until the investigation is over. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Administrative relief. Suspendido. Sa madaling salita, tinanggalan ako ng pangil sa gitna ng laban kung saan kailangan ko ito. Inilapag ko ang aking badge sa mesa ni De Los Santos. Ang gintong bituin na kumakatawan sa lahat ng sakripisyo ko, ang mga gabing hindi ko nakasama si Papa, ang mga Paskong mag-isa ako sa Maynila dahil may operasyon kami, ngayon ay isa na lamang piraso ng bakal na walang silbi. Kasunod niyon ang aking baril. Nang marinig ko ang kalansing ng bakal sa mesa, parang may kung anong bahagi ng kaluluwa ko ang namatay. Mariel, kailangan mong lumabas muna rito. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa bukana ng presinto. Si Anton Rivera, dating captain sa Iloilo Police na naging partner ko sa ilang kaso bago ako nalipat sa Maynila.
Suot niya ang kanyang simpleng t-shirt at maong, pero ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Anton? Halos pabulong kong tawag. Nagbayad na ako ng piyansa para sa pansamantala mong kalayaan, sabi ni Anton habang pinipirmahan ang mga papeles. Hindi ako naniniwala sa mga balita, Mariel. Kilala kita. Hindi mo kayang gawin ang ibinibintang nila. Pagkalabas namin ng presinto, sinalubong kami ng mga flash ng camera mula sa mga lokal na reporter. Yumuko ako at mabilis na sumakay sa lumang sasakyan ni Anton. Nararamdaman ko ang mga mata ng mga tao. Mga taong dati ay bumabati sa akin ng may respeto. Ngayon ay parang nakakita ng isang kriminal. Ang hiya ay parang apoy na tumutupok sa aking balat. Salamat, Anton. Pero bakit mo ginagawa to? Delikado ang posisyon mo kung tutulungan mo ako. Tanong ko habang binabaybay namin ang daan palayo sa kabayanan. Dahil ikaw lang ang kilala kong pulis na may bayag, kahit babae ka pa. Biro niya. Pero hindi siya numingiti. At dahil alam ko kung paano maglaro ang mga Valmores, hindi lang si Nestor ang kalaban mo dito, Morel. Ang buong sistema ng Iloilo ay tila kontrolado na niya mula nang magkasakit ang papa mo. Kailangan kong makabalik sa mansyon. Kailangan kong hanapin ang mga dokumento ni Papa. Sigurado akong may iniwan siyang mensahe para sa akin. Sabi ko ng may determinasyon. Huminto ang sasakyan ni Anton sa gilid ng kalsada. Tumingin siya sa akin ng may mabigat na ekspresyon. Yun ang problema, Mariel. Habang nasa loob ka ng selda, kumilos na sila. Ano ibig mong sabihin? Nag-apply si Nestor ng temporary restraining order laban sa iyo. Hindi ka na pwedeng lumapit sa loob ng 50 metro mula sa mansyon o sa anumang pag-aari ng Abesamis Shipping Lines. At may isa pa. Huminga ng malalim si Anton. Tinawagan ko ang bank manager mo, yung kakilala natin. Lahat ng personal accounts mo, pati na ang perang naipon mo sa serbisyo, naka-freeze na lahat sa ilalim ng utos ng korte dahil sa kaso ng qualified theft. Mariel, wala ka ng pera. Wala ka ng trabaho at wala ka ng matutuluyan. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa aking kalagayan. Isang major ng CIDG, ngayon ay isang palaboy sa sarili niyang bayan. Wala silang itinira sa akin, Anton. Weak ako, ang boses ko ay puno ng put. Pero nagkamali sila. Akala nila ay pinatayan nila ako ng ilaw. Hindi nila alam, sa dilim mas lalong tumatalas ang paningin ng isang mangangaso. Isang malaking itim na basurahan. Iyon ang sumalubong sa akin sa labas ng gate ng aming mansyon. Hindi ko kailangang buksan yon para malaman kung ano ang laman. Mula sa butas ng plastik, sumilip ang isang bahagi ng aking lumang photo album at ang medalya ng karangalan na natanggap ko nung nakaraang taon. Ang lahat ng alaala ng buhay ko ay itinapon na parang dumi sa tabing kalsada. Sabi ko na nga ba, babalik ka? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo si Dario sa veranda. May hawak na baso ng alak kahit maaga pa. Sa tabi niya ay si Attorney Nestor, na tila isang anino na laging nakabuntot. Dario, kukuha lang ako ng mga gamit ko at gusto ko makausap si Nanay Isabel. Sabi ko, tinutukoy ang matandang katulong na nag-alaga sa amin mula pagkabata. Wala ka nang kailangang kunin dito, Morel. Ang lahat ng pag-aari mo na galing sa perang ninakaw mo sa amin ay kinumpis ka na ni Attorney. Sigaw ni Dario. Bumaba siya ng hagdan at lumapit sa gate. At si Nanay Isabel? Pinagbakasyon ko muna. Ayokong madamay siya sa dumi mo. Dario, mag-isip ka. 10 taon akong wala rito. Paano ko magagawa ang lahat ng ibinibinta niyo? Yung nga ang masakit, Mariel. Humigpit ang hawak ni Dario sa rehas ng gate. Habang iniisip namin na bayani ka sa Maynila, dahan-dahan mo na palang binubutas ang bangkang sinasakyan nating lahat. Ang mga dokumento ay hindi nagsisinungaling. Ang boses mo sa recording ay hindi nagsisinungaling. Suminggit si Nestor ng may mapanlinlang na boses. Major,
Baka nakakalimutan niyo ang TRO, 50 metro. Kung hindi kayo aalis na yon, mapipilitan akong tawagan si Major De Los Santos para ibalik kayo sa selda. Ayaw nating mangyari iyon, di ba? Tinalikuran nila ako. Nanatili akong nakatayo sa labas ng gate habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa aking muka. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang sugat na natamo ko sa engkwentro. Ang itaboy ng sarili mong dugo at laman sa bahay na itinayo ng iyong ama ay isang uri ng kamatayan na walang libing. Mariel, tara na! Walang mangyayari kung makikipag-away ka sa kanila ngayon. Bulong ni Anton na kanina pa pala nakatayo sa likuran ko. Sumama ako kay Anton, pero hindi kami lumayo. Nagpalipas kami ng oras sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa isang madilim na sulok, tanaw ang benkang ng mga abesames. Habang malalim na ang gabi, napansin ko ang isang bagay na hindi tama. Isang itim na van ang pumasok sa compound ng Pantalan. Lumabas dun si Nestor. Wala siyang dalang mga legal na papeles. Sa halip, dire-diretso siyang pumunta sa isa sa mga malalaking cargo ship ni Papa. Nakita ko siyang nakikipag-usap sa mga tauhan at may mga kahon na mabilis na ibinababa mula sa barko na hindi dumadaan sa inspeksyon. Anton, tingnan mo, turo ko. Bakit ang isang abogado ay nasa Pantalan sa ganitong oras? At bakit parang siya ang nagbibigay ng utos sa mga trabahador? Iyan ang sinasabi ko sa iyo, Mariel. Mula nang mamatay ang papa mo, si Nestor na ang nagpapatakbo ng lahat. Si Dario, lasenggo at baon sa utang sa sugal. Si Rachel naman, sunod-sunuran lang. Sagot ni Anton habang tinitingnan ang paligid gamit ang kanyang binoculars. Bumalik kami sa tapat ng mansyon, huminto sa kabilang panig ng kalsada. Tumingin ako sa itaas, sa bintana ng silid ni Papa na dapat ay madilim na. Pero biglang may gumalaw. Isang mabilis na kurap ng ilaw mula sa isang maliit na flashlight. Tatloing maikling kurap, isang mahaba. M-A-R. Nanigas ang buong katawan ko. Yon ang secret signal namin ni Papa noong bata pa ako kapag naglalaro kami ng taguan. Pero patay na si Papa. Sino ang gumagawa niyon? Anton, nakita mo ba yun? Tanong ko, ang puso ko ay tumitibok na mabilis. Ang alin? May tao sa loob ng kwarto ni Papa at alam niya ang signal namin. Sa sandaling yon, naintindihan ko ang isang bagay. Ang bitag na inihanda nila para sa akin ay mas malaki pa sa inaakala ko. Pero sa loob ng mansyong yon, may isang kakampi na naghihintay sa akin. Isang taong may hawak ng katotohanang pilit nilang ibinabaon. Kinuha ko ang aking cellphone at sinubukang i-record ang bintana, pero biglang namatay ang ilaw. Sa kadiliman ng gabi, isa lang ang malinaw sa akin. Ang mga dokumento at recording laban sa akin ay maaring totoo sa pandinig at paningin ng batas. Pero ang lahat ng iyon ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. At sisiguraduhin kong ang kasinungalingang yon ang lulunod sa kanila. Ang maliit na apartment ni Anton sa gilid ng Jaro ay naging pansamantala kong kuta. Tahimik ang paligid, tanging ang huni lang ng mga kuliglig at ang mahinang ugong ng lumang aircon ang naririnig. Sa sahig, nakakalat ang mga gamit na isinalba ko mula sa basurahan sa labas ng aming mansyon. Pasensya ka na, Mariel. Ito lang ang makakayanan ko sa ngayon. Wika ni Anton habang inilalapag ang 2 tasa ng kape sa mesa. Sapat na ito, Anton. Higit pa sa sapat. Sagot ko habang pinapagpag ang alikabok sa isang lumang photo album. Binuksan ko ang album. Dun, nakita ko ang litrato namin ni Papa noong graduation ko sa PMA. Tuwang-tuwa siya. Halos mapunit ang kanyang mukha sa ngiti habang isinasabit ang medalya sa akin. Yon ang huling beses na naramdaman ko ang tunay na pagmamalaki niya. Pagkatapos nyon, naging madalang na ang aming pagkikita. Pinili ko ang serbisyo sa Maynila, habang siya naman ay unti-unting nang hinarito sa Iloilo. Bakit ka nga ba hindi bumalik agad, Mariel? Tanong ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. 10 taon. Maraming pwedeng mangyari sa 10 taon.
Dahil akala ko sapat na ang magpadala ng pera at karangalan mula sa malayo, mapait kong sagot. Akala ko, kapag naging major ako, mapapatunayan ko kay Papa na tama ang desisyon kong iwan ang negosyo ng pamilya. Hindi ko alam na sa bawat taon na wala ako, unti-unti na palang kinakain ng anay ang pundasyon ng bahay namin. Hinaluhog ko ang isa pang supot. Doon ko nakita ang aking lumang diary at ilang mga sulat na hindi ko naipadalang lahat kay Papa. Pero sa gitna ng mga papel, may isang sobrang kulay kape na hindi pamilyar sa akin. Luma na ito, lukot-lukot, at tila itinago sa ilalim ng lining ng aking lumang bag. Binuksan ko ang sobre. Walang nakasulat na pangalan sa labas, pero ang sulat kamay sa loob, kilala ko ito. Ito ang nanginginig na sulat ni Papa noong mga huling buwan niya. Mariel, anak? Simula ng sulat. Kung nababasa mo ito, malamang ay huli na ang lahat. Patawarin mo ako kung tila naging malayo ako sa iyo sa mga huling tawag natin. May mga matang nakamasid sa bawat kilos ko. May mga taingang nakikinig sa bawat salita ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Binasa ko pa ang susunod na bahagi. Huwag kang magtitiwala sa mga papel na pipirmahan mo o sa mga taong nagsasabing para sa kabutihan ng kumpanya ang ginagawa nila. Ang Benkang ay hindi lang negosyo, anak. Ito ay naging pugad ng mga aninong hindi ko na kayang itaboy. Si Nestor, binigyan ko siya ng sobrang tiwala. Ngayon, pati ang sarili kong boses ay hindi ko na pag-aari. Napahinto ako. Pati ang sarili kong boses ay hindi ko na pag-aari. Anton, basahin mo to. Inabot ko sa kanya ang sulat. Alam ni Papa, alam niyang may ginagawang masama si Nestor gamit ang teknolohiya o kung ano paman. Ibig sabihin, ang recording na ipinarinig nila sa mansyon, hindi yon ang unang beses na ginawa nila yon. Pero Mariel, bakit nasa gamit mo to? Sabi mo, hindi mo pa ito nakikita? Tanong ni Anton. Ito ang ibinigay sa akin ni Nanay Sabel nung huling beses na bumisita ako bago mamatay si Papa. Sabi niya, itago mo ito. Ihulog mo sa bag mo. Akala ko ay mga lumang resibo lang o kung ano, kaya hindi ko na napansin. Paliwanag ko. Bigla ako napatayo. Kung alam ni Papa ang ginagawa ni Nestor, ibig sabihin ay may iniwan siyang mas matibay na ebidensya. Hindi lang isang sulat na madaling sunugin, kundi isang bagay na hindi nila kayang burahin. Ang bintana, Anton? Sabi ko. Naalala ang signal kagabi. Ang taong nagsignal sa akin, hindi siya basta nananakot. Tinutulungan niya akong hanapin ang kulang na piraso ng puzzle na ito. Pero bago pa kami makapag-isip ng susunod na hakbang, narinig namin ang tunog ng gulong ng sasakyan na huminto sa labas ng apartment. Hindi ito ang sasakyan ng mga kapitbahay. Ito ay tunog ng isang mamahaling makina. Sumilip si Anton sa bintana at agad na pinatay ang ilaw. Mariel, dapa! Isang malakas na putok ng barelang bumasag sa katahimikan. Ang salamin ng bintana ay nagkadurog-durog at ang bala ay bumaon sa pader. Ilag pulgada lang ang layo mula sa kinalalagyan ko. Alam nila kung nasaan tayo? Bulong ni Anton habang kinukuha ang kanyang baril. Hindi ka lang nila gustong sirain ng danggal, Mariel. Gusto ka na nilang patahimikin ng tuluyan. Niyakap ko ang sulat ni Papa sa aking dibdib. Ang valley ng katahimikan ay natapos na. Ang digmaan ay narito na sa aming pintuan. Huwag kang gagalaw, Muriel, sigaw ni Anton habang hinitak niya ako sa ilalim ng lababo. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa aking lalamunan. Ang bawat paghinga ay parang hiram na lang. Ilang segundo ang lumipas. Narinig namin ang mabilis na pag-arangkada ng sasakyan palayo. Hindi na sila bumalik para tapusin ang trabaho. Isagbabala lang yon. Isang paalala na ang buhay ko ay nakasabit na lang sa isang manipis na sinulid. Hindi na tayo ligtas dito, sabi ni Anton habang tinitingnan ang basag na bintana. Pero alam ko kung saan natin mahahanap ang sagot sa ilang tanong mo. Dinala ako ni Anton sa isang tago at madilim na bar sa dulo ng syudad. Ang amoy ng alak at usok ng sigarilyo ay bumabalot sa paligid.
Dun, sa isang sulok, nakaupo ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog at mapula, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng gin. Si Dario, ang aking kuya. Kuya? Tawag ko habang lumalapit sa kanya. Napatingin siya sa akin at sa isang sandali, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng huwad na tapang. Anong ginagawa mo rito, Mariel? Hindi ba't sabi ko sa'yo ayaw nakitang makita? Bakit, kuya? Dahil ba natatakot kang makita ang katotohanan sa mga mata ko? Naupo ako sa harap niya. Hindi inirerespeto ang kanyang galit. Magkano, kuya? Magkano ang halaga ng danggal ko para ibenta mo ako kay Nestor? Tumawa si Dario, isang tawang puno ng pait. Dangal? Ikaw ang nagsasalita niyan? Ikaw na laging bida kay Papa? Ikaw na laging magaling, laging tama, laging major? Bigla niyang hinampas ang mesa, dahilan para mapatingin ang ibang customer. Habang nandoon ka sa Maynila at nagpapakabayani, ako ang naiiwan dito na sumasalo sa lahat ng sermon ni Papa. Ako ang nakakarinig kung paano niya sabihin na sana ay ako na lang ang naging katulad mo. Kaya ba pinili mong kampihan ng taong sumisira sa atin na yon? Mahinahon kong tanong. Pero ang bawat salita ko ay may bigat. Alam mo ba ang ginagawa ni Nestor sa Benkang? Alam mo bang ginagamit niya ang mga barko natin sa iligal na gawain? Biglang namutla si Dario. Ang kanyang panginig ay lalong lumala. Wala akong pakialam sa Benkang. Kailangan ko lang ng pera, Mariel. Maraming pera. Doon ko napansin ang mga pasa sa kanyang braso na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang polo. May utang ka sa kanya, di ba? Hindi lang sa kumpanya, kundi sa mga taong nasa likod ni Nestor. Humagulgol si Dario. Hindi na siya ang matapang na kapatid na nanampal sa akin sa mansyon. Ngayon, isa na lang siyang basang sisiw na nalunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Nabaon ako sa sugal, Mariel. Akala ko mababayaran ko, pero lalong lumaki. Pinirmahan ko ang mga papeles na ibinigay ni Nestor dahil sabi niya, tutulungan niya ako. Hindi ko alam na ang mga dokumentong yon ay gagamitin para idiin ka. Pati ba ang pagpatay kay Papa? Tanong ko na nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Hindi namin pinatay si Papa! Sigaw niya. Namamatay na siya, Mariel. Ang sakit niya. O baka naman unti-unti siyang pinapatay ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Bago pa makasagot si Dario, isang malamig na hangin ang tila pumasok sa bar. Mula sa pintuan, pumasok si Attorney Nestor Valmores. Suot niya ang kanyang mamahaling Amerikana, tila isang hari na bumibisita sa kanyang nasasakupan. Dalawang lalaking nakabarong ang nakabuntot sa kanya, ang mga parehong lalaking bumaril sa amin kanina. Masyadong madrama ang tagpong ito para sa isang madilim na bar. Wika ni Nestor habang lumalapit sa aming mesa. Dario, umuwi ka na. Lasing ka na naman. Nestor? Bulong ni Dario, puno ng takot. Tumingin sa akin si Nestor. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, parang sa isang ahas. Major Abesames, hindi mo ba nakuha ang mensahe ko kanina? Akala ko ay matalino ka. Ang mga matatalinong tao ay alam kung kailan dapat sumuko at lumisan. Hindi ako aalis hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng ginawa mo sa pamilya ko. Sagot ko habang tumatayo. Ngumiti si Nestor, isang ngiting nakakapangilabot. Lumapit siya sa akin at bumulong, sapat lang para marinig ko. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Mariel. Akala mo ba ay qualified theft lang ang kaya kong ikaso sa'yo? May mga hawak akong ebidensya na magpapatunay na ikaw ang nag-utos na palitan ng gamot ng iyong ama na naging sanhi ng kanyang maagang pagkamatay. Nanlaki ang aking mga mata. Anong sinasabi mo? Parricide, Major. Pagpatay sa sariling ama. Isipin mo na lang kung anong gagawin ng taong bayan kapag nalaman nilang ang bayaning anak ay isang berdugo ng sariling magulang. Tumuwid siya ng tayo at inayos ang kanyang kurbata.
Umalis ka na sa Iloilo sa loob ng 24 oras. Kung hindi, ang susunod na posas na kakabit sa iyo ay hindi na para sa pagnanakaw, kundi para sa habambuhay na pagkukulong dahil sa pagpatay. Umalis si Nestor kasama ang kanyang mga tauhan, habang si Dario ay naiwang nakasabsob sa mesa, wala nang lakas na tumingin sa akin. Nanatili akong nakatayo, nanginginig sa galit at sindak. Hindi lang nila gustong kunin ang ari-ariang namin. Gusto nila akong mabulok sa bilangguan bilang isang halimaw sa mata ng mundo. 24 oras. Ang mga salitang iyon ni Nestor ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ko habang tinatahak namin ni Anton ang daan patungo sa lumang imbakan ng mga abesamis sa gilid ng pantalan. Ito ang pinakamatandang warehouse ng pamilya, malayo sa mga modernong pasilidad na pinapatakbo ngayon ni Nestor. Dito nagsimula si Papa, noong panahon na ang tanging puhunan niya ay pawis, isang maliit na bangka, at ang kanyang danggal. Sigurado ka ba rito, Mariel? Bulong ni Anton habang binubuksan namin ang kinakalawang na gate. Masyadong lantad ang lugar na ito. Kung alam ni Nestor ang bawat kilos mo, tiyak na may tao na siya rito. Ito lang ang lugar na hindi niya pinupuntahan, Anton. Sagot ko habang ginagamit ang aking flashlight. Sabi ni Papa sa sulat, ang pogang ay pugad na ng mga anino, pero ang pundasyon ay nananatiling matatag. Noong bata ako, dito kami nagtatago ni Papa kapag gusto naming takasan ang ingay ng mundo. Sabi niya, Mariel, ang pinakaligtas na lugar ay ang lugar na kinalimutan na ng lahat. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng luma, maalat na hangin, at alikabok ang sumalubong sa amin. Sa gitna ng naglalakihang mga lumang kaban at mga sirang kagamitan ng barko, dinala ako ng aking mga paa sa dulo ng warehouse, sa isang maliit na opisina na gawa sa kahoy na nara. Hinanap ko ang isang partikular na bahagi ng sahig sa ilalim ng mabigat na mesa ni Papa. Gamit ang isang maliit na distornilyador, dahan-dahan kong inungkat ang isang piraso ng kahoy. Isang sepe, bulong ni Anton nang makita ang isang maliit na metal na vault na nakabaon sa semento. Nanginginig ang aking mga daliri. Alam ko ang code. Hindi ito mga numero ng petsa ng kapanganakan ni Papa o ang anibersaryo ng kumpanya. Ipinimit ko ang aking mga mata at inalala ang sinabi ni Papa noong namatay si Mama. Siya ang kaisa-isang susi sa puso ko, Marel. Inikot ko ang dial. 10, 12, 62. Ang kaarawan ni Mama. Click! Bumukas ang mabigat na pinto ng sepe. Sa loob, maayos na nakabalot sa plastik ang ilang mga dokumento. Kinuha ko ang unang folder. Ang aking mga mata ay nanlaki nang mabasa ang pamagat, Huling Testamento at Paghahabilin ni Don Amado Abesamis. Mabilis kong binasa ang nilalaman. Kabaliktaran ito ng binasa ni Nestor sa mansyon. Dito, malinaw na nakasulat, ipinapamana ko ang buong pamamahala ng Abesamis Shipping Lines sa aking anak na si Mariel Abesamis. Dahil siya lamang ang may sapat na tapang at katapatan para linisin ang kumpanya mula sa mga taong pilit itong winawasak. Peke ang dihusang binasa ni Nestor, sabi ni Anton habang binabasa ang sumunod na papel. At tingnan mo to, Mariel, isang listahan ng mga kargamento. Kinuha ko ang papel. Hindi ito basta listahan. Ito ay talaan ng mga illegal na kagamitan, mga kontrabandong pumapasok sa Iloilo gamit ang mga barko ng pamilya. Sa bawat entry, may pirma ni Dario, pero may mas malaking pirma sa ilalim bilang approving authority, Nestor Valmores. Ginamit ni Nestor ang mga utang ni Dario para gawin siyang kasabwat. Wika ko, ang galit ay muling nag-aalab sa aking dibdib. Pero ang pinakamatinding ebidensya ay ito. Sa pinakailalim ng sepe, may isang maliit na USB drive na may nakadikit na papel. Voice cloning and deepfake software log. Kasama nito ang isang transcript ng mga usapan. Doon ko nalaman ang lahat. Si Nestor ay gumamit ng teknolohi para kopyahin ang boses ko at ang boses ni Papa.
Ang recording na ipinarinig sa mansyon, ang mga utos na ibenta ang pantalan, lahat yon ay gawa ng computer. Mariel, kailangan na nating umalis dito. Babala ni Anton na makarinig kami ng ingay ng mga sapatos sa labas. Sandali! Kinuha ko ang lahat ng dokumento at isinilid sa aking jacket. May isa pang sulat si Papa para sa akin. Binuksan ko ang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa diwa. Mariel, kung hawak mo na ito, ibig sabihin ay nagsimula na ang ulan. Huwag kang matakot mabasa, anak. Ang katotohanan ay parang dagat. Maaring malunod ang mga mahihina, pero para sa isang tulad mo, ito ang magdadala sa iyo sa dalampasigan ng katarungan. Patawarin mo ako kung hindi kita nagawang protektahan habang buhay pa ako. Ngayon, ikaw na ang kailangang maging proteksyon ng ating pamilya. Mag-ingat ka kay Nestor. Ang ahas ay nasa loob na ng ating bakuran. Isang luha ang pumatak sa papel. Patawarin mo rin ako, Papa. Dahil hinayaan ko mabulag ako ng tungkulin sa Maynila habang nahihirapan ka rito. Mario, may mga tao sa labas, hila ni Anton sa akin. Sumilip kami sa bintana ng warehouse. 3 itim na sasakyan ang nakapaligid sa amin. At sa gitna ng liwanag ng mga headlight, nakatayo si Nestor Valmores, may hawak na megaphone. Major Abesames, alam kong nahanap mo na ang hinahanap mo. Pero sayang naman. Mukhang doon na rin sa loob ng imbaka na yan magtatapos ang iyong kwento. Sunugin ang warehouse, utos ni Nestor. Bumagsak ang unang Molotov cocktail sa bubong ng lumang gusali. Ang apoy ay mabilis na kumalat sa mga tuyong kahoy at lumang kagamitan. Nasa loob kami ng isang malaking bitag na nagbabaga at ang tanging hawak naming ebidensya ay maaring maging abo sa loob ng ilang minuto. Anton, ang bintana sa likod, malapit sa dagat! Sigaw ko habang tinatakpan ang aking ilong gamit ang basang panyo. Ang usok ay mabilis na kumakapal. Ginagawang itim ang paligid at nakakahilo ang bawat langhap ng hangin. Ang warehouse ay gawa sa lumang kahoy na nara at punong-puno ng langis mula sa mga lumang makina. Para kaming nasa loob ng isang higanting pugon. Narinig namin ang pagbagsak ng ilang bahagi ng bubong. Ang init ay tila nagpapakulo sa aking dugo. Mariel, hindi natin mabubuksan ang pinto. May nakaharang sa labas. Hiyaw ni Anton habang sinusubukang itulak ang mabigat na bakal na harang. Gamitin mo to! Inabot ko sa kanya ang isang mabigat na fire extinguisher na nakita ko sa gilid. Sabay naming hinampas ang bintanang gawa sa makapal na salamin at rehas na bakal. Sa ikatlong paghampas, nabasag ang salamin. Gamit ang huling lakas, itulak ni Anton ang kinalawang na rehas hanggang sa bumigay ito. Tumalan ka na, Mariel. Mauna ka na. Ang ebidensya! Siguradong nakabalot ng maigi ang mga dokumento at USB sa loob ng aking waterproof na tactical bag. Isinukbit ko ito ng mahigpit sa aking likuran. Tumalong kami mula sa taas na 10 kalampakan diretso sa madilim at malamig na tubig ng Iloilo Strait. Ang pagkakaiba ng init ng apoy at lamig ng dagat ay nagdulot ng matinding sakit sa aking katawan pero hindi ako huminto. Sumisid kami ng malalim, pilit na lumalayo sa pampang habang naririnig ang huling pagsabog ng warehouse sa itaas. Nang lumitaw kami sa ilalim ng isang lumang pier, malayo na sa mga tauhan ni Nestor, huminga kami ng malalim. Tanaw ko mula sa malayo ang naglalakihang apoy na tumutupok sa alaala ni Papa. Sa tabi ko, si Anton ay hinihingal. Ang kanyang mukha ay puno ng uling. Akala nila, patay na tayo. Bulong ni Anton. Haya nating iyon ang isipin nila, sagot ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Nestor wanted to bury me with the truth. Now I will become the ghost that will haunt him. Dinala kami ni Anton sa isang tago at abandonadong fishing hut sa dulo ng baybayin. Doon, dahan-dahan kong nilabas ang mga dokumento. Ligtas ang lahat. Tuyo ang USB drive. Anong plano natin, Major?
Tanong ni Anton. Iba na ang tawag niya sa akin. Hindi na lang basta kaibigan. Bumalik ang respeto sa kanyang tinig para sa aking ranggo. Hindi tayo pwedeng pumunta sa presinto. Alam natin may mga mata si Nestor doon at ang kasong parricide na ibinibintang niya, gagamitin niya ang sulog na ito para sabihing tumakas ako sa batas at namatay. Sabi ko habang tinitingnan ang listahan ng mga kargamento. Gagamitin natin ang sarili niyang laro laban sa kanya. Binuksan ko ang aking laptop na dala ni Anton mula sa apartment. Gamit ang USB drive na iniwan ni Papa, sinimulan kong pag-aralan ang software na ginamit ni Nestor. Hindi lang ito basta voice cloning. Isa itong tool para sa manipulasyon ng mga financial records sa Benkan. Anton, kailangan natin malaman kung kailan ang susunod na malaking delivery, utos ko. Doon natin siya tatamaan, hindi sa korte, kundi sa harap ng kanyang mga kliyente. Sisirain natin ang tiwala ng mga taong nagpopondo sa kanya. Sa sumunod na 2 araw, naging anino ako sa sarili kong bayan. Gamit ang mga lumang jacket at sombrero, binantayan ko ang bawat kilos sa mansyon at sa pantalan. Nakita ko si Nestor na nagdiriwang. May hawak na champagne habang kausap ang ilang dayuhang negosyante. Nakita ko rin si Rachel na tila laging balisa at nakatingin sa bintana. Tila naghahanap ng isang bagay na nawala. Ngunit ang pinaka-importante ay ang nadiskubre ko sa warehouse records. May isang malaking special shipment na darating sa loob ng 48 oras. Isang shipment na hindi nakarehistro sa Bureau of Customs. Ito na yon, Anton, sabi ko habang tinitingnan ang mapa ng pantalan. Dito natin siya lulunurin. Hindi na ako ang major na naghihintay ng utos. Ako na ang mabibigay ng hatol. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-record ng isang maikling video. Hindi ko ipinakita ang mukha ko. Tanging ang anino lang ng aking badge na nakapatong sa mga dokumento ni Papa. Attorney Nestor Valmores, akala mo ba ay natapos na ang lahat sa apoy? Ang dagat ay marunong magsauli ng mga bangkay na pilit ibinabaon. Maganda ka, dahil ang huling hiling ni Don Amado ay malapit ng matupad. Ipinadala ko ang video sa isang private number, ang number ni Rochelle. Ang hukay ay hindi na lang nagtatago, na yon nagsimula na siyang manghuli. Habang nagtatago kami sa maliit na dampa ni Anton, hindi ko maalis ang paningin ko sa aking cellphone. Alam kong darating ang oras na kakagat ang isa sa kanila. Hindi si Dario, dahil lunod na yon sa takot at alak, kundi si Rochelle. Ang kapatid kong akala ay nahanap na ang kanyang lugar sa itaas, pero hindi alam na nasa gilid na siya mangbangin. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Abesamis, iba ang atmosperang bumabalot. Si Rachel ay nakatayo sa tapat ng malaking salamin sa kanyang silid, suot ang isang mamahaling kwintas na bigay ni Nestor. Pero sa halip na ganda, ang nakikita niya ay isang babaeng unti-unting nawawala ang sarili. Simula nang mamatay si Mariel sa sunog sa warehouse, hindi na naging maayos ang tulog ni Rachel. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang pinto ay tila boses ng kanyang ate Mariel na humihingi ng hustisya. Dahil sa kanyang kutob, pumasok si Rachel sa opisina ni Nestor sa loob ng mansyon habang wala ito. Alam niyang may itinatago ang abogado. Sa ilalim ng isang partner ng mga legal na dokumento, nakakita siya ng isang asul na folder. Ang pamagat? Project Fallback, Abesamis Shipping. Nang buksan niya ito, parang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi pangalan ni Mariel ang nakita niya roon bilang may-ari ng mga illegal na account. Hindi rin pangalan ni Dario. Ang lahat ng mga pirma sa pinaka-inkriminadong dokumento, ang mga transaksyon ng droga at armas na ipinupuslit sa mga barko, ay sa kanya. Kay Rachel. Hindi ko pinirmahan to. Bulong ni Rachel. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel. Naalala niya ang mga gabing pinapipirma siya ni Nestor ng mga minor documents para sa kumpanya habang sila ay nagkakatuwaan.
Ginamit siya ni Nestor. Ginawa siyang pain para kung sakaling bumagsak ang lahat, siya ang makukulong ng habang buhay, habang si Nestor ay malinis na makakaalis dala ang bilyong-bilyong piso. Masyado ka kasing mausisa, Rachel. Napatalon si Rochelle sa gulat. Nakatayo si Nestor sa may pintuan, malamig ang titig at may hawak na kumpol na mga susi. Wala na ang malambing na boses ng lalaking nangako kung gagawin siyang reyna ng Iloilo. Ang kaharap niya ngayon ay isang halimaw na walang kaluluwa. Nestor? Bakit? Hagulgol ni Rochelle. Minahal kita. Tinulungan kita laban kay Ate Mariel. Bakit mo sa akin ipapasa ang lahat ng to? Lumapit si Nestor at marahas na hinawakan ang panga ni Rachel. Dahil ikaw ang pinakamadaling itapon, Rachel. Anak ka sa labas. Walang totoong nagmamahal sa iyo rito. Si Dario? Ibebenta ka niya para sa isang bote ng alak. Si Mariel? Patay na siya. Sino pa ang magtatanggol sa iyo? Itinulak ni Nestor si Rochelle sa sahig. Huwag kang mag-isip na tumakas o magsumbong. Isang tawag ko lang, lilitaw ang lahat ng ebidensya laban sa iyo. Maging mabuting bata ka na lang. At baka bigyan pa kita ng kaunting allowance habang nasa loob ka ng selda. Iniwan ni Nestor si Rochelle na nakakulong sa loob ng opisina. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naalala niya ang huling video na natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero. Ang anino ng badge ni Mariel. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang kinukuha ang kaniyang cellphone mula sa bulsa. May isa siyang naisip na paraan. May isang taong kahit kailan ay hindi siya tinuring na tunay na pamilya, pero alam niyang hindi siya pababayaan. Sa dampa, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang unknown caller. Sinagot ko ito pero walang nagsalita sa kabilang linya, tanging hagulgol lang at mabilis na paghinga. Rochelle? Tawag ko. Ang boses ko ay matigas pero may halong kaba. Ate... Ang boses ni Rochelle ay halos hindi marinig. Ate Mariel, patawad. Patawarin mo ako. Tama ka. Tama ka sa lahat. Papatayin niya ako, ate. Papatayin niya ako pagkatapos niya akong gamitin. Naramdaman ko ang paninigas ng aking panga. Ang galit na itinanim ko laban sa kanya sa loob ng maraming araw ay biglang gumuho nang marinig ko ang salitang ate. Kahit ano pa ang gawin niya, kahit gaano pa kalalim ang pagkakamali niya, siya pa rin ang bunsong kapatid na ipinangako kong protektahan sa harap ng kabaong ni Papa. Nasaan ka, Rachel? Anong nangyari? Lakalok ako sa opisina niya. Ate, may malaking shipment mamayang gabi sa Factory 4. Doon niya ililipat ang lahat ng huling kontrabando bago siya tumakas. Gagawin niya akong scapegoat, ate. Tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Makinig ka sa akin, Rachel, sabi ko ng may autoridad. Huwag kang gagawa ng anumang kilos na makakapukaw sa atensyon niya. Magkunyari kang sumuko ka na. At itago mo ang cellphone mo. Susunduin kita, hindi kita pababayaan. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Anton na kanina pa nakikinig. Ang factory sa lumang niya may duang, sugar refinery. Weak ako habang kinukuha ang aking tactical gear. Yon ang magiging libingan ni Nestor. Pero bago iyon, ililigtas natin ang kapatid ko. Handa ka na ba, Mariel? Tanong ni Anton. Hindi lang handa, Anton. Gutom na ako sa hustisya. Madilim at mulan ang gabi nang marating namin ang abandonadong Yamayduang, ang lumang sentral azukarera sa labas ng lungsod. Ang mga naglalakihang bakal na estruktura ay tila mga kalansay ng higante sa gitna ng masukal na damuhan. Amoy, kalawang, bulok na molasses at basang lupa ang bumabalot sa paligid. Dito na yon, Mariel. Bulong ni Anton habang nakadapa kami sa gilid ng isang lumang conveyor belt. Tanaw namin mula sa malayo ang tatlong malalaking truck na nakaparada sa tapat ng main warehouse. Maraming lalaking armado ang palakad-lakad mabilis na nagkakarga ng mga selyadong kahon.
Sa gitna ng liwanag ng mga industrial floodlights, nakita ko si Nestor. Kalmado siyang nakasandal sa kanyang mamahaling sasakyan, tinitingnan ang kanyang relo. Pero wala si Rachel. Kailangan nating pumasok sa loob, sabi ko. Inayos ko ang aking tactical vest. Wala akong dalang baril dahil sa aking suspensyon, pero may hawak akong 2 stun gun at ang aking matalim na tactical knife. Anton, manatili ka rito sa labas. Kapag nakita mo ang signal ko, tumawag ka na sa mga backup na pinagkatiwalaan natin. Mariel, delikado. Masyadong marami sila, babala ni Anton. Wala na tayong oras. Ang buhay ni Rachel ang nakataya rito. Dahan-dahan akong gumapang, gamit ang mga anino ng mga lumang makina. Bawat hakbang ko ay kalkulado. Bilang major ng CIDG, dumaan ako sa mas matitinding pagsasanay kaysa sa mga upahang goons ni Nestor. Mabilis kong napatumba ang isang gwardiya sa gilid ng pintuan bago pa siya makasigaw. Nang makapasok ako sa loob ng factory, ang init ay lalong sumakal sa akin. Ang ingay ng mga generator ay nakakabingi. Sa dulo ng malawak na bulwagan, nakita ko ang isang maliit na kwarto na may salamin. Doon, nakatali sa isang upuan si Rachel. May busal ang bibig at puno ng luha ang mga mata. Ate? Ang kanyang boses ay tila isang ungol na puno ng takot nang makita niya ako sa dilim. Shh! Huwag kang maingay! Bulong ko habang mabilis na pinuputol ang mga tali sa kanyang kamay gamit ang aking kutsilyo. Narito na ako. Lalabas na tayo rito. Ate, bitag ito! Sigaw ni Rachel nang matanggal ang busal niya. Alam niya? Alam niyang buhay ka? Bago pa ako makasagot, isang malakas na palakpak ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag. Bumukas ang lahat ng ilaw sa loob ng factory, dahilan para mapapikit ako sa sobrang silaw. Bravo, Major Abasamis! Bravo! Si Nestor iyon, nakatayo sa isang metal catwalk sa itaas namin. Sa tipo niya ay ang kanyang mga tauhan, lahat ay nakatutok ang baril sa amin. Akala mo ba ay hindi ko alam ang bawat kilos mo? Tawang-tawa si Nestor. Ang video na ipinadala mo kay Rachel? Ang signal sa bintana ng mansyon? Ako ang gumawa ng lahat ng yon, Mariel. Gusto lang kitang palabasin sa pinagtataguan mo. Dahil habang buhay ka, hindi ako magiging payapa. Pakawalan mo ang kapatid ko, Nestor. Wala siyang kinalaman sa galit mo sa akin. Sigaw ko habang itinatago si Rachel sa likuran ko. Oh, may kinalaman siya. Siya ang magiging ebidensya ko na bago ka namatay sa sunog na ito. Napatay mo muna ang iyong kapatid sa gitna ng inyong pag-aaway sa kumpanya. Sabi ni Nestor nang may kasamaan. Isang trahedya ng mga Abesamis. Ang major na naging baliw at pinatay ang buong pamilya. Biglang tumunog ang isang sirena sa loob ng factory. Magsisimula na ang shipment, sabi ni Nestor. At kasabay niyon ay ang pagsabog ng factory na ito. May mga tangke ng gas sa ilalim niyo na nakahanda ng maging pyrotechnics para sa inyong huling sandali. Nestor, wag! Sigaw ni Rachel. Paalam, Mariel. Sayang ang galing mo. Kung kumampi ka lang sana sa akin, baka naging mas malaki pa tayo kaysa sa tatay mo. Huling sabi ni Nestor bago siya bumaba sa kabilang bahagi ng catwalk. Narinig namin ang tunog ng mga bakal na pinto na nagsasara sa paligid namin. Kinandado nila kami sa loob. Sa ilalim ng aming kinatatayuan, narinig ko ang mahinang hissing sound. Ang amoy ng gas. Ate, anong gagawin natin? Hagulgol ni Rachel habang nakayakap sa akin. Tumingin ako sa paligid. Ang apoy mula sa isang maliit na mitsa sa dulo ay unti-unti nang lumalapit sa amin. Nasa loob kami ng isang higanting kabaong na bakal at ang oras ay mabilis na nauubos. Pero sa gitna ng panganib, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Makinig ka sa akin, Rachel. Hindi tayo mamamatay dito, sabi ko habang tinitingnan ang aking cellphone. Dahil sa gabing ito, hindi lang tayo ang nanonood. Ngumiti ako nang makita ko ang signal sa aking screen. Ang livestream ay nagsimula na. At ang buong Iloilo ay nakikinig na sa bawat salitang binitawan ni Nestor.
Hawak mo ba ang ebidensyang kinuha mo sa opisina niya? Tanong ko kay Rachel. Dito ate, nasa bulsa ko. Inilabas niya ang asul na folder. Mabuti, dahil ito ang magiging tiket natin palabas ng impyernong ito. Ang hangin sa loob ng lumang niya may duong ay naging malapot at nakakasulasok. Ang tunog ng hissing mula sa mga tangke ng gas ay tila isang orasan na nagbibilang ng aming huling sandali. Ramdam ko ang panginginig ni Rachel sa tabi ko. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa aking braso. Ate, ayokong mamatay. Patawarin mo ako, ate. Bulong ni Rachel sa gitna ng kanyang paghitbi. Makinig ka sa akin, Rachel. Tumingin ka sa akin. Hinawakan ko ang kanyang mukha, pilit na ibinibigay ang huling hibla ng aking katatagan. Walang mamamatay ngayong gabi. Ang pamilya Abesamis ay hindi sumusuko sa apoy. Sa itaas ng metal catwalk, tumigil si Nestor. Lumingon siya sa amin, ang kanyang mukha ay nagminingning sa ilalim ng mga floodlights. May hawak siyang isang lighter, lalaro-laro ito sa kanyang mga daliri. Masyadong sentimental, Major, tawa ni Nestor. Gusto mo bang malaman ang isang lihim bago ka maging abo? Isang lihim na dinala ng tatay mo sa kanyang hukay? Nanigas ako. Anong ginawa mo sa kanya? Akala mo ba ay mahina lang ang puso niya? Akala mo ba ay katandaan ang pumatay sa kanya? Humakbang si Nestor palapit sa rehas. Ang kanyang boses ay puno ng katusuhan. Don Amado was too stubborn. Ayaw niyang pumirma sa paglilipat ng kang. Kaya naman dahan-dahan ko siyang tinulungan. Ang mga gamot na iniinom niya gabi-gabi, hindi yon para sa puso. Yon ay lason na unti-unting kumakain sa kanyang sistema. I was the one who held his hand while he breathed his last. And I whispered to him how his favorite daughter was too busy playing hero in Manila to even notice her father was dying. Hayop ka! Sigaw ko. Ang galit ay bumabaha sa aking buong pagkatao. Gusto kong sumugod. Gusto kong sakalin ang leeg ng demonyong ito. Pero ang bakal na pinto ay nananatiling nakakandado. Galit ka ba? Mabuti. Iyan ang huling emosyong gusto kong maramdaman mo, sabi ni Nestor habang binubuksan ang lighter. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dilim. Kasabay ng pagsabog na ito, mawawala ang lahat ng ebidensya. Ang dihuwang peke, ang mga iligal na kargamento, at ang 2 anak na naging pabigat sa plano ko. I will be the grieving lawyer who will inherit what's left, and the world will cry for the tragic end of the Abesamis sisters. Nagkakamali ka, Nestor. Wika ko nang may malamig na tinig. Dahan-dahan kong itinaas ang aking cellphone. Anong gagawin yan? Wala kang signal dito, Major. Pinutol ko ang lahat ng linya. Mapanuring sabi ni Nestor. Hindi signal ng tower ang kailangan ko. Ginamit ko ang satellite frequency ng CIDG na itinuro sa akin ni Anton bago kami pumasok. Ipinakita ko sa kanya ang screen. Ang mga numero sa gilid ay mabilis na tumataas. 200,000 viewers, 500,000 viewers. At hindi lang ang Iloilo ang nakakapanood sa iyo. Ang regional director, ang national headquarters, at ang libu-libong tao na kanina pa nakikinig sa pag-amin mo na nilason mo si Papa. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Nestor. Ang kanyang panga ay lumaylay at ang lighter sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Hindi! Hindi totoo yan! Live na live ka, attorney. Ang bawat salita mo, ang pagtawa mo at ang pag-amin mo sa pagpatay kay Don Amado ay nakarecord na sa cloud. Kahit pasabugin mo ang factory na ito, hindi mo na mabubura ang katotohanan. Sigaw ni Rachel na tila nagkaroon ng bagong lakas. Wala ka nang matatakbuhan. Narinig namin ang malakas na tunog ng mga sirena mula sa labas. Hindi lang isa, kundi 12 ng mga sasakyan ng pulis at bombero ang paparating. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng lumang pader. Mga inutil! Tapusin niyo na sila! Sigaw ni Nestor sa kanyang mga tauhan. Pero ang kanyang mga goons ay nagsimula na ring magpulasan.
Wala nang gustong madamay sa isang taong lulubog na sa batas. Anton, nayon na! Sigaw ko sa aking suot na earpiece. Isang malakas na pagsabog ang narinig namin. Hindi mula sa gas, kundi mula sa main gate. Isang armored van ang bumangga sa bakal na pinto. Winawasak ang harang na nagkukulong sa amin. Sa gitna ng alikabok at usok, pumasok ang mga miyembro ng SWAT. Kasunod si Anton na may hawak na assault rifle. "Mariel! Rochelle! Dapa!" Sigaw ni Anton. Nagkaroon ng mabilis na palitan ng putok. Ang factory na dati ay tahimik ay naging isang war zone. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Nestor na sumusubok tumakas sa likod ng catwalk, patungo sa rooftop kung nasaan ang kanyang helicopter. "Ate, ang gas!" paalala ni Rachel. "Ang mitsa ay malapit na sa dulo." "Tumakbo ka na palabas, Rachel. Sumama ka kay Anton," utos ko. "Paano ka, ate?" "May tatapusin lang ako. Hindi pwedeng makatakas ang ahas na yan." Kinuha ko ang aking huling lakas at umakyat sa metal ladder. Ang init ng paligid ay halos magpasok ko sa akin, pero ang boses ni Papa sa aking isipan ang nagtulak sa akin paitaas. Pagdating ko sa catwalk, hinarap ko ang taong sumira sa aming pamilya. "Katapusan mo na, Nestor," wika ko habang ang anino ko ay humahaba sa ilalim ng nagliliyab na factory. "Nestor, walang helicopter na darating," hiyaw ko habang hinihingal na tinatahak ang rooftop ng nagbabagang Nyamay-dur. Ang hangin sa itaas ay malakas. Humahampas sa aking mukha kasabay ng maitim na usok na galing sa ibaba. Nakita ko si Nestor sa dulo ng helipad, balisa at paulit-ulit na pinipindot ang kanyang radyo. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay punit-punit na at ang kanyang buhok ay magulo. Wala na ang kagalang-galang na abogado. Ang natira na lamang ay isang kriminal na nasusukol. "Hindi! Darating sila! Binayaran ko sila ng malaki!" sigaw ni Nestor. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Ang mga taong binayaran mo ay na-intercept na ng Coast Guard sa labas ng Iloilo Strait," sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Mag-isa ka na lang, Nestor. Tapos na ang laro mo." Biglang bumunot ng isang maliit na revolver si Nestor mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatutok ito sa akin. "Huwag kang lalapit, Mariel. Akala mo ba ay nanalo ka na? Papatayin kita bago ako mahuli." "Gawin mo," hamon ko. Hindi humihinto sa paghakbang. "Isang kalabit lang ng baril na yan. At mas lalo mong pinapatunayan sa buong mundo na ikaw ang halimaw na pumatay sa tatay ko. 1,000,000 tao ang nanonood sa iyo ngayon, Nestor. Gusto mo bang ang huling alaala nila sa iyo ay ang pagbaril sa isang babaeng walang armas? Tumigil ka! Huwag mo akong sermonan." Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa ibaba. Ang buong rooftop ay yumanig, dahilan para mawala ng balanse si Nestor. Yon ang pagkakataong hinihintay ko. Gamit ang aking bilis bilang isang CIDG operative, sumugod ako. Sa isang malakas na sipa, natapon ang baril mula sa kanyang kamay. Sinubukan niyang sumuntok, pero mabilis kong iniwasan ang kanyang bisig at binaliktad ang kanyang kamay sa likuran. Isang arm lock na nagpaluhod sa kanya sa semento. "Aray! Bitawan mo ako!" ungol niya sa sakit. "Ito ay para kay Papa." Bulong ko sa kanyang tenga habang lalong hinahigpitan ang pagkakalak. "Para sa 10 taon na panlilinlang mo sa pamilya namin. At para sa danggal na sinubukan mong nakawin sa akin." "Mariel! Kailangan na nating umalis!" sigaw ni Anton na kakarating lang sa rooftop. "Ang mga tangke sa baba, sasabog na ang main valve." Kinuha ko ang aking posas. Ang sarili kong posas na kinuha ko sa locker bago kami sumugod, at ikinabit ito ng mahigpit sa mga kamay ni Nestor. "Attorney Nestor Valmores, you are under arrest for the murder of Don Amado Abesamis, arson and large-scale smuggling. Wala ka ng kawala." "Hustisya! Kailangan ko ng abogado!"
Sigaw pa rin ni Nestor habang hinihila siya ni Anton patungo sa emergency stairs. Ikaw ang pinakamagaling na abogado sa Iloilo, di ba? E di ipagtanggol mo ang sarili mo sa impyerno. Sagot ni Anton habang isinasakay si Nestor sa mga pulis na nakaabang sa ibaba. Tumakbo kami ni Anton at Rachel patungo sa ligtas na distansya. Ilang segundo lang matapos naming makalabas, isang higanteng bola ng apoy ang lumamon sa buong Namay During. Ang pagsabog ay nagdulot ng malakas na wind wave na nagpatumba sa amin sa damuhan. Habang nakahiga ako sa lupa, hinihingal at pinagmamasdan ang naglalakihang apoy, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa akin. Si Rachel. Nakatingin siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. Pero may isang bagay na ngayon ko lang nakita sa kanyang mga mata. Tunay na pagmamahal at paggalang. "Salamat ate," bulong niya. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Kahit naging masama ako." Niyakap ko siya ng mahigpit. "Tapos na, Rachel. Malinis na ang pangalan natin. Malinis na ang pangalan ni Papa." Sa paligid namin, ang mga sirena ng pulis at bumbero ay tila naging isang musika ng tagumpay. Ang mga tao mula sa barangay ay nagsimulang magsidatingan, hindi para kutyain ako, kundi para masaksihan ang pagbagsak ng diktador ng Iloilo. Nakita ko si Major De Los Santos na lumapit sa akin. May hawak siyang isang bagay na kulay ginto. Ang aking badge. "Major Abesames," wika niya habang ibinibigay ito sa akin. "Tumawag ang regional office. Ang lahat ng kaso laban sa iyo ay ibinasura na. At may utos na ibalik ka agad sa tungkulin ng may buong karangalan. Patawad sa lahat ng naging pagkukulang namin." Hinawakan ko ang aking badge. Nararamdaman ko ang lamig at bigat nito, pero ngayon, hindi na ito pabigat. Ito na ang simbolo ng aking muling pagkabuhay. Ang hukay ng Iloilo ay hindi lang nakaligtas. Siya ay naghari sa gitna ng apoy. Sumikat ang araw sa Iloilo nang may dalang kakaibang liwanag. Ang mansyon ng mga Abesames na dati ay tila nababalot ng madidilim na anino ng kasinungalingan, ngayon ay bukas na ang mga bintana. Ang amoy ng sariwang bulaklak at kape ay muling namayane, palatandaan na ang sumpa ni Nestor Valmores ay tuluyan ng naglaho. Sa gitna ng malawak na sala, muling nagtipo ng pamilya. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang mga mapanghusgang mata ng mga kamag-anak. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahalan ang natira. Isang bagong abogado na may integridad at malinis na pangalan ang nagbasa ng totoong huling habilin ni Don Amado. "Sa aking anak na si Mariel," basa ng abogado, "ipinapamana ko ang pamumuno ng Abesames Shipping Lines. Alam kong ang dagat ay magiging malupit, pero ikaw ang pinakamagaling na kapitan na kilala ko. At kay Dario at Rachel, huwag kayong magtanim ng galit. Ang bawat isa sa inyo ay may bahagi sa kumpanyang ito. Basta't matutunan ninyong pahalagahan ng katapatan higit sa salapi." Katahimikan ang namayani. Tumingin ako kay Dario. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod. Hindi siya nakaligtas sa batas. Dahil sa kanyang pakikipagsabwatan sa smuggling, kailangan niyang harapin ang 6 na taon sa bilangguan. Pero dahil sa kanyang pag-amin at pakikipagtulungan sa kaso ni Nestor, binigyan siya ng korte ng pagkakataong makapagpiyansa at maglingkod sa komunidad habang hinihintay ang pinal na hatol. "Mariel," tawag ni Dario. Ang boses ay basag. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, niyakap niya ako ng mahigpit. "Patawad, kapatid ko. Naging bulag ako sa ingit at takot. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang mabulok sa piling ni Nestor." "Magbabayad ka sa batas, kuya, pero pagkatapos nyo, narito pa rin ang pamilya mo." Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Si Rachel naman ay nakatayo sa tabi ko. Siya ang pansamantalang mamamahala sa mga aspeto ng kumpanya na hindi nangangailangan ng aking direktang presensya. Natutunan na niya ang leksyon, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa kwintas o titulo, kundi sa tiwalang ibinibigay sa iyo ng iyong kapwa.
Pagkatapos ng pagtitipon, dinala ako ng aking mga paa sa sementeryo. Sa tapat ng puntod ni Papa, inilapag ko ang aking badge ng CIDG. Papa, malaya na tayo. Pulong ko habang hinihipan ng hangin ang aking buhok. Nahanap ko na ang daan pa uwi. At ipinapangako ko, hinding-hindi na muling mababahira ng dumi ang pangalang iniwan mo. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa dulo ng benkang. Pinagmamasdan ang unti-unting pagalis ng isa sa aming mga cargo ship. Maayos na ang lahat. Ang bawat kargamento ay dumadaan sa tamang inspeksyon at ang mga trabahador ay may mga ngiti na sa kanilang mga labi dahil sa tamang pasahod at pagtrato. Major, mukhang malalim na naman ang iniisip mo. Isang boses ang narinig ko sa likuran. Si Anton. Nakasuot siya ng kanyang uniforme bilang bagong hepe ng pulisya sa bayang ito. Pagkatapos ng gulo, itinalaga siya sa mas mataas na posisyon dahil sa kanyang katapangan. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Anton. Niiti ko sa kanya. Nagpadala ng sulat ang Camp Crame. Gusto nilang bumalik ka na sa Maynila. Isang malaking promotion ang naghihintay sa iyo sa National Headquarters. Balita niya, pero may halong lungkot sa kanyang mga mata. Tumingin ako sa malawak na dagat ng Iloilo, sa mga bundok sa malayo at sa mansyon na muling naging tahanan. Sinabi ko na sa kanila ang desisyon ko, Anton. Mananatili ako rito. Magiging consultant pa rin ako ng CIDG pero ang prioridad ko ay ang pamilya ko at ang kumpanya ni Papa. Lumapit si Anton at tumabi sa akin. Sigurado ka ba? Baka ma-miss mo ang aksyon sa Maynila. Dito sa Iloilo, sapat na ang aksyong ibinigay mo sa buhay ko, biro ko, dahilan para tumawa siya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay at sa pagkakataong ito, hindi ko na iyon binawi. Dito, nahanap ko ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang medalya. Ang buhay ay hindi parang pelikula na laging may perfect na happy ending. Marami pa kaming pagdaraanan. Si Dario ay nasa proseso pa ng pagbabago at si Nestor Valmores ay nabulok na sa loob ng maximum security prison habang buhay na nagdurusa sa kanyang mga kasalanan. Pero para sa akin, sapat na ang malaman na ang bawat paghinga ko ay hindi na puno ng takot. Ako si Mariel Abesames. Isang major, isang kapatid at isang anak. Ang dangal ko ay hindi nanggaling sa aking ranggo, kundi sa kakayahan kong tumayo pagkatapos ng bawat pagkakadapa. Sa gitna ng dalampasigan ng Iloilo, nahanap ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa pamilya, sa katotohanan, at sa sarili. Ang huling alon ay humalik sa aking mga paa. Tila bumubulong ng, "Welcome home, Mariel."